Po ay ikalawang taon ng kamatayan ni Gerardo. No? So, ang talagang date ay January 11. No? So, ngayon natin pinagdiriwang sa ngayon available. No? So, ngayon din naman ay kapistahan ni San Antonio Abad. No? Bahagi ho. No? Ang santo na namuhay sa pagiging ermitanyo. No? So, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nagpapahayag at pinatatatag yung pananalig na alin na walang itataboy sa atin. No? Ang sino mang lumalapit sa ating Panginoong Diyos ay hindi niya itataboy. Sapagkat ang dulot ni Jesus ay alin na tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ang Diyos ay naging tao para ang tao ay maging kabahagi ng pagka-Diyos ni Jesus. Nais niyang tayong lahat ay magkamit doon sa kaligayahang walang katapusan. Panyaya na sa ating panalangin ay nawa, ay una, ay magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay, palagi. So, bagamat inaalala natin si Gerardo, ay pagkakataon na kung saan huwag din natin kalimutan na ang bawat panahon na inalalagi natin sa daigdig na ito ay isang biyaya, ang biyaya ng buhay. Si Gerardo ay namuhay sa daigdig na ito. At nawa tayong magpasalamat sa panahon na inilagay niya sa daigdig na ito na naging kabahagi ng ating buhay. At nawa, yung kanyang mga itinuro sa inyo, ang dito lang naging bahagi, directly man o indirectly, isa na ho ay maging gabay natin sa pagtahak natin sa daigdig na ito. Pangalawa, tulad na ipinamanit natin, sabi nga natin kung naalin, nais ng Diyos na tayong lahat ay magkamit ng kaligtasan. Kaya nga, palimitan binibigyan ko ng pagkapahalaga yung pagkapain ng langis sa mga may sakit. Kasi yun ay kasiguraduhan. Yun ay bahagi din ng panyaya ng simbahan. Yun ay ibig sabihin, magkaroon tayo ng kapanatagan. Na alin, tayo ay makakabilang na makakasama ng Diyos. Kasi tumanggap tayo ng sakramento. Yun po yung pagkakaiba ng sakramento. Kapag sinabi natin sakramento, ay kung ano yung biyaya na binibigay ng sakramento, makakamit natin. Kaya pagkakataon, atin na lamang, sabi ko nga kalimitan, ay alin. Yung ating pinapanalangin ay dalawa. Una, ay kung sakali mang mayroon pang hindi na ibigay na hinihingi ng katarungan. Si Gerardo, diudulog natin. Baka mayroon pa siyang hindi na ibigay na hinihingi ng katarungan. Tayo nawa makita natin, kaya tayo ay umiiwas sa kasalanan, hindi lamang sapagkat para hindi tayo mapunta sa impyerno. Pero bakit? Kaya tayo pinaiiwas sa kasalanan kasi hindi pwedeng hindi natin ibigay yung hinihingi ng katarungan. Sabi nga natin, ay walang sinong hindi pwedeng hindi magbabayad
ng kaniyang kasalanan. Ang Diyos ay handang magpatawad. No? So sino man nagkasala, hindi ka napupunta sa impyerno. Pero, kinakailangan natin ibigay ang hinihingi ng katarungan. Sabi nga natin, kung minsan gusto natin na sana yung mga flood control projects na yan na ninakaw, dapat ibalik nila. Katarungan yun. No? Pero dapat yun ay ina-apply din natin sa ating sarili. Kasi deterrent din yun eh. Deterrent din yun na umiwas sa kasalanan. Kasi bakit? No? Pagbabayaran din natin. No? Ba't pa natin pagbabayaran kung maiwasan natin? No? So, bahagi yun. No? At pangalawa, isang panalangin niya din. No? Huwag natin kalimutan na pwede rin natin hingan ng tulong si Gerardo. No? At tayo tulungan sa pagtahak natin sa daigdig na ito. No? Kaya mahingan na lang natin ng tulong na makita natin ngayon kung saan ang gagaling yung amoy na yan. Eh, no? Baka ituro sa atin ni Gerardo. No? Para hindi tayo naghihirap dito. No? So, pero pwede rin ako. No? Malay mo. No? May magturo dyan. May biglang bumagsak. No? Pwede rin ako yun. Ano? Pero bagang hindi mo yun pwede natin hingan ng tulong yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Ano? Higit sila makapagdarasal. Sabi nga natin, anong sabi sa banal na kasulatan? Ba't nyo kalimitan yung ibang mga sekta dyan? Sabi, bakit kayo humingi ng tulong sa mga santo at santa? Ano? Anong sabi sa banal na kasulatan? Pray for one another. Ano? Pray for one another. Lalo na rin yung doon nakasama ng Diyos. Mas malakas manalangin yun. So, bahagi rin na kung saan ay nawa ay huwag natin kalimutan. Nakapagbibigay rin sila ng tulong sa atin habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito. Nawa, sabi nga natin, tulad na ipinahayag sa unang pagbasa, itong lahat ay alin, gawa ng pag-ibig. No? Diyan umiikot ang lahat ng pagkilos. No? Ginagawa natin ito bilang pagpapahayag ng alin, ng ating pag-ibig. No? Sa mga mahal natin sa buhay na yung mauna, kay Gerardo. No? Kasi pwede nyo rin gawin yan eh. Ba't nyo ginagawa yan? Inaalala niyo ng patay. No? Sabi ka nyo, baka ako dalawin, hindi gawa ng pag-ibig yun. No? Ano yun? Out of fear. No? Takot yun. No? Hindi yun ang pamamaraan ng buhay na itinuro sa atin bilang mga tagasunod na Jesus. No? Hindi sa pamagitan ng pananakot. Ngunit kinakailangan ng pag-ibig. Kaya, lakipan natin ng pag-ibig ang lahat ng ating pagkilos.